Liza ay isang dalagang nasa edad 22. May payat ngunit matikas na pangangatawan dahil sa kanya sipag sa trabaho. Mayroon siyang mahabang itim na buhok na laging nakatali sa simpleng ponytail at malalim na kayumanggi, mga mata na lagi may ningning ng determinasyon. Ang kanyang morenang kutis ay palatandaan ng kanyang masipag na pamumuhay at ang kanyang matamis ngunit bihirang ngiti ay sumasalamin sa kanyang tahimik na pangarap na makaahon sa hirap. Lumaki si Liza sa isang mahirap ngunit marangal na pamilya. Ang kanyang ama ay isang karpintero habang ang kanyang ina naman ay isang labandera. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nawalan ng pag-asa ang kanyang mga magulang na mabibigyan siya ng magandang kinabukasan. Bata pa lang siya ay natuto na siyang tumulong sa kanyang ina sa paglalaba at sa kanyang ama sa pagpuputol ng kahoy. Madalas niyang marinig ang kanilang mga pangarap para sa kanya. Anak, pag-aral ka mabuti ha. Hindi namin kayang bigyan ka ng marangyang buhay, pero gusto namin magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan kaysa sa amin. Sabi ng kanyang ama, isang gabi habang sila ay kumakain ng simpleng hapunan. Opo itay, pangako ko po yan. Sagot ni Liza na may matamis sa ngiti. Ngunit dumating ang isang trahedya sa kanilang buhay. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa construction dahilan upang tuluyang bumagsak ang kanilang kabuhayan. Sa murang edad, kinailangan ni Liza na magbanat ng buto upang matulungan ng kanyang ina. Nagtinda siya ng kakanin sa palengke at pumasok bilang tagapaglinis sa isang maliit na tindahan. Dahil dito, napilitan siyang tumira sa kanyang mga tiyahin na nangakong aalagaan siya, ngunit sa halip, ginawa siyang tagapaglingkod sa kanilang bahay. Si Liza ang laging inuutusan ng kanyang mga tiyahin tuwing may family gathering. Sa tuwing may handaan, siya ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na gawain. Naguhugas ng plato, nag-aayos sa mesa at naglilinis ng kalat pagkatapos ng kainan. Kahit na siya ang bunsong pamangkin, tila siya ang pinakamababa sa kanilang pamilya. Liza! Bilisan mo naman maghugas! Ang dami-dami pang kailangang gawin! Sigaw ni Tia Nena habang abala sa pakikipagkwentuhan sa iba pang mga kamag-anak. Opo Tia Nena, sagot ni Liza habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ramdam niya ang bigat ng kanyang gawain, ngunit wala siya magawa kundi sumunod. Alam niyang kung magsasabi siya ng kahit anong reklamo, siya rin ang masisisi. Madalas siyang napapabuntong hininga habang ginagawa ang kanyang mga gawain. Minsan, kapag napapagod, napapaisip siya kung kailan kaya siya magiging malaya sa ganitong sitwasyon. Hindi niya maintindihan kung bakit tila siya ang nagiging tagapaglingkod sa kanilang pamilya, samantalang lahat naman sila ay magkadugo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang pangarap ni Liza na makaahon sa hirap. Habang naguhugas sa mga plato sa kusina, madalas niyang iniisip ang buhay na malayo sa pagiging alipin ng kanyang mga kamag-anak. Minsan ay sinusubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at mangarap ng isang mundong wala siya sa ilalim ng utos ng iba. Isang gabi, matapos ang isang masalimuot na handaan, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, pasensya ka na kung hindi kita magawang ipagtanggol sa mga tiyahin mo. Alam mo naman ang sitwasyon natin, sabi ng kanyang ina na halatang nahihiya. Ayos lang po, Nay. Pero balang araw, magbabago rin ang lahat ng ito. Pangako ko po sa inyo, sagot ni Liza na may halong determinasyon sa boses. Simula noon, nagdesisyon si Liza na magpursige. Sa umaga, abala siya sa kanyang trabaho bilang tindera sa palengke. Sa gabi naman, nag-aaral siya sa ilalim ng ilaw ng gasera gamit ang lumang aklat na pinahiram ng kanyang kaibigan. Bakit mo pa ginagawa yan, Liza? Hindi ka naman magtatagal dyan. Lahat tayo dito,
Mahirap lang, sabi ng kanyang kaibigan si Rosa habang sila ay magkasamang nagtitinda. Rosa, alam ko mahirap, pero mas mahirap ang maging alipin habang buhay. Ayoko manatili sa ganitong buhay. Gusto kong patunayan na kaya kong magbago ng kapalaran, sagot ni Liza. Dahil sa kanyang kasipagan, napansin siya ng kanilang guro sa palengke na si Ginang Petra, isang dating guro na nagretiro na. Liza, napapansin ko ang sipag mo sa pag-aaral. Gusto kitang tulungan. May kakilala akong may-ari ng isang eskwelahan. Baka matulungan kanyang makakuha ng scholarship, ani ni Ginang Petra. Isang araw, masaya at puno ng pag-asa si Liza nang umuwi siya sa kanilang bahay dala ang isang magandang balita. Agad niyang hinanap ang kanyang ina. Inay! Inay! Tawag niya habang papasok sa kanilang maliit na tahanan. Ano yun, anak? Sagot ng kanyang ina na agad lumapit. Inay, natanggap po ako sa isang scholarship program. Sagot po nila ang tuition ko. Pati na rin ang mga aklat at iba pang pangangailangan ko sa pag-aaral. Masayang balita ni Liza. Napaluha ang kanyang ina sa tuwa. Talaga ba, anak? Diyos ko, salamat. Napakabuti mo talagang bata. Alam kong kayang-kaya mo yan. Opo, inay. Hindi ko na kailangan magtrabaho ng full-time habang nag-aaral. Maibibigay na silang allowance, kaya hindi na tayo masyadong mahihirapan. Paliwanag ni Liza habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Anak, napakasipag mo at napakatalino. Alam kong darating ang araw na matutupad mo ang lahat ng pangarap mo. Sabi ng kanyang ina habang pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. Salamat po, inay. Para po ito sa atin. Para sa mas magandang bukas. Sagot ni Liza habang niyayakap ang kanyang ina. Nabuhayan ng loob si Liza. Pinuntahan niya ang paaralan at sinubukang mag-apply para sa scholarship. Hindi naging madali ang proseso. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon at katalinuhan, natanggap siya sa programa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang halaga ng kanyang pagsisikap. Ang scholarship na natanggap ni Liza ay isang full scholarship na sumasaklaw sa kanyang matrikula, aklat at iba pang pangangailangan sa pag-aaral. Bukod dito, binigyan din siya ng allowance para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin, kaya't hindi niya na kailangan magtrabaho ng full-time habang nag-aaral. Ang programang ito ay ibinibigay lamang sa mga estudyanteng may natatanging sipag at talino. Kaya pinatunayan ni Liza na siya ay karapat-dapat sa pamamagitan ng kanyang mataas sa grado at masigasig na pag-aaral. At dahil rito, dumating ang araw na nagdesisyon si Liza na umalis sa bahay ng kanyang tiyahin upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nang ipinaalam niya ito sa kanyang tiya Nena, hindi niya inaasahang hahamakin siya nito. Tiya, gusto ko lang po sanang ipaalam na nakakuha po ako ng scholarship para makapag-aral. Libre po ang tuition at may allowance din po ako. Gusto ko pong ipagpatuloy ang pag-aaral upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sabi ni Liza nang may kaba ngunit puno ng pag-asa. Napatawa si Tia Nena nang may pangungutyang kasama. Ikaw? Mag-aaral? At anong akala mo, Liza? Na makakamit mo ang pangarap mo sa buhay? Napakarami nang nagtangkang umangat sa buhay. Pero tignan mo, nauuwi rin sa wala. Mas mabuti pang manatili ka na lang dito at gawin ang mga dapat mong gawin sa bahay. Hindi natinag si Liza. Tia, hindi ko po gusto maging pabigat sa inyo. Pero gusto ko pong magbago ang buhay ko. Hindi po habang buhay ay ganito na lang ako. Iniangat ni Tia Nena ang kanyang balikat at tumaas ang kilay. Hay nako, Liza. Huwag kang umasa masyado. Baka sa huli, bumalik ka rin dito na luhaan. Ano bang alam mo sa mundo?
Hindi mo kakayanin yan. Isa ka lang mahirap na batang walang silbi, kundi ang maghugas ng plato at maglinis ng bahay. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa isang bagay na hindi naman para sa'yo. Mahigpit na hinawakan ni Liza ang kanyang palad, pigil ang luha. Pasensya na po, tiya, pero hindi ko po hahayaan na manatili akong alipin ng buhay. Salamat po sa lahat, pero aalis na po ako. Hindi na hinintay ni Liza ang sagot ng kanyang tiyahin. Lumabas siya ng bahay na may mabigat na dibdib, ngunit matibay na paninindigan. Alam niyang mahirap ang daan patungo sa kanyang pangarap, ngunit handa siyang harapin ang lahat upang patunayan na kaya niyang magtagumpay. Lumipas ang mga taon, unti-unting nagbunga ang sipag at tiyaga ni Liza. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Madalas siyang nagigising na madaling araw upang mag-aral bago pumasok sa trabaho. Maraming pagkakataong napagod siya at halos sumuko na, ngunit inalala niya ang pangakong binitiwan sa kanyang ina. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap, nakapagtapos siya ng kursong accounting sa isang kilalang universidad. Pagkatapos ng graduation, nagtrabaho siya sa isang kilalang kumpanya. Hindi nagtagal, na-promote siya bilang manager dahil sa kanyang dedikasyon at galing sa trabaho. Isang araw, habang nasa opisina, nakatanggap si Liza ng imbitasyon para sa isang family reunion. Matagal na siyang hindi nakakadalo sa mga ganitong pagtitipon dahil abala siya sa kanyang karera. Ngunit ngayong maayos na ang kanyang kalagayan, nagdesisyon siyang pumunta. Sa araw ng reunion, bumungad siya sa malaking bahay ng kanyang tiya Nena. Nakaayos siya ng maayos. Suot ng simple, ngunit eleganteng damit. Nang makita siya ng kanyang mga tiyahin, hindi nila maiwasang mapansin ang malaking pagbabago sa kanya. Liza? Ikaw ba yan? Parang ang yaman-yaman mo na ah, sabi ni tiya Nena na halatang nagulat. Opo, tiya Nena. Salamat po sa lahat ng mga karanasang binigay niyo sa akin noon. Naging inspirasyon ko po yun para magsikap at magtagumpay. Sagot ni Liza na may ngiti sa kanyang labi. Habang nagaganap ang kainan, napansin ni Liza na tila walang gustong maghugas ng mga plato. Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Akala ng kanyang mga tiyahin ay siya na naman ang gagawa ng trabaho. Ngunit laking gulat nila nang tawagin niya ang isa sa mga kasambahay. Manang, pakihugasan na lang po ang mga plato. Narito po ang dagdag na bayad para sa inyong serbisyo, sabi ni Liza habang iniaabot ang pera sa kasambahay. Hindi makapaniwala ang kanyang mga tiyahin na pagtanto nila na ang dating pobreng dalaga na kanilang inuutusan ay isa na ngayong matagumpay na babae. Liza, patawarin mo kami kung paano ka naming trinato noon, sabi ni tiya Nena na halatang nahihiya. Wala po yun, tiya. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Pero sana po, wag na nating gawin sa iba ang ginawa niyo sa akin noon. Ang bawat isa ay may dignidad na dapat respetuhin, sagot ni Liza na puno ng kababaang loob. Mula noon, naging aral sa kanilang pamilya ang kwento ni Liza. Natutunan nilang pahalagahan ang bawat miyembro ng pamilya, anuman ang kanilang estado sa buhay. Si Liza naman, patuloy na naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa iba pang tao na nangangarap ng mas magandang buhay. Hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang pinagdaanan, bagkus ay ginamit niya ito upang tulungan ang iba na nangangailangan. Sa huli, ang pobreng dalaga noon ay naging isang matagumpay na babae na may busilak na puso at matibay na paninindigan. Ang kanyang kwento ay isang patunay na sa pamamagitan ng pagsisikap, tiyaga at pananalig sa sarili, maaaring mabago ang kapalaran ng sinuman.
At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!